Noong araw na yon, dinala ng isang ina ang kanyang anak na babae sa emergency room matapos ang isang weekend na kasama ang ama nito. Ilang sandali lang, hindi na napigilan ng doktor ang emosyon at kailangan niyang tumawag para humingi ng tulong mula sa mga nararapat na ahensya. Bago magsimula ang kwento, i-comment niyo muna kung saang lugar kayo nanonood. Sana'y maging maayos ang inyong pagtanaw ng video. Gabi ng linggo, siksikan ang mga taong naghihintay sa ER, pero may kung ano sa kalagayan ng batang babae na agad nagpakuha ng atensyon ng nurse. 6 na taong gulang si Lily Morgan. Mahigpit na hawak ang tiyan, luhaan, habang si Olivia, ang kanyang ina, ay hindi bumibitaw sa kamay niya. "Makikita na kayo agad ni Dr. Jenkins," sabi ng nurse na halatang nag-aalala, sabay hatid sa kanila sa unang kwarto. Pumasok si Dr. Catherine Jenkins na may mahinahong ngiti, kahit bakas sa mata niya ang tensyon. Maingat niyang sinimulan ang pag-check kay Lily, nagtatanong sa tunong nakakapawi ng loob. Ngunit nang marahan niyang pindutin ang bahagi ng tiyan, napakislot si Lily sa sakit. "Sweetheart, saan banda ang pinakamasakit?" tanong ni Dr. Jenkins. "Dito po," mahina niyang tugon. Itinuro ang ibabang bahagi ng tiyan. "Sobrang sakit." Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng doktor. Nagpatuloy siya sa pag-eksamin at sandaling nagkatinginan sila ni Olivia, sapat para malaman nilang pareho silang nag-aalala. "Kailan nagsimula ang sakit?" tanong ng doktor. "Kagabi pa," sagot ni Olivia na nanginginig ang boses. "Kakauwi lang niya galing sa weekend niya, kasama ang tatay niya. Akala ko pagod lang, pero pag-ising niya mas malala na at may lagnat na." Tumango si Dr. Jenkins at nagsulat ng notes. "Kailangan kong magpa-request ng urgent test. Tutulungan kayo ni James." Pumasok si James, ang mabait na nurse na laging may ngiting nakakahawa. "Hi Lily," bati niya. "Narinig kong medyo hindi ka masyadong okay ngayon. Gusto mo ba ng isang kwento habang tinutulungan ka naming gumaan ang pakiramdam?" Habang pinapakalma ni James ang bata, inimbitahan ng doktor si Olivia na lumabas sandali sa hallway. "Kailan eksaktong bumalik si Lily mula sa kanyang ama?" tanong ng doktor. "Kahapon, tahimik siya, hindi tulad ng dati. Akala ko pagod lang. Ito ang unang weekend nila mula nung final na ang divorce. Binibigyan siya ng court ng visitation kahit may pag-aalala ako." Tumango si Dr. Jenkins, seryoso ang mukha. "May naikwento ba si Lily tungkol sa weekend nila?" "Halos wala, at hindi niya ugali yon," sagot ni Olivia. "Nang tanungin ko kung nag-enjoy siya sa balak nilang hiking, ang sabi lang niya, hindi raw sila natuloy." Nanginig ang mga kamay ni Olivia. "Doc, may problema ba sa anak ko?" "Ginagawa namin ang lahat para malaman kung ano ang sanhi ng symptoms niya," sagot ng doktor ng kalmado. "Mas mabuti kung manatili muna siya dito hanggang sa lumabas ang results." Samantala, sa loob ng silid, nakatulog na si Lily dala ng pagod at lagnat. Maingat siyang tinakpan ng kumot ni James. "Doktor!" Mahina niyang tawag. Itinuro ang papel na hawak ni Lily. Isang drawing iyon. Isang maliit na batang nakatayo sa loob ng bahay na hindi pamilyar, napapalibutan ng maiitim na anino. Tinitigan iyon ni Dr. Jenkins at kahit sandali lamang, nabasag ang profesional niyang pagiging kalmado. Tiningnan niya si Olivia, saka ang mahimbing na natutulog na si Lily. "Mrs. Morgan," mahina niyang sabi, "kailangan kong tumawag. Mangangako ako. Aalagaan namin si Lily." Paglabas niya sa silid, hindi nakita ni Olivia kung paano nanginginig ang mga daliri ng doktor habang itinatype ang numero. Hindi rin niya narinig kung paano bahagyang napahina ang boses nito habang humihingi ng agarang tulong mula sa nararapat na serbisyo. Ang alam lang ni Olivia, sa loob lamang ng 48 oras, ang maliwanag at masayang mundo ng kanyang anak ay tila nabasag. At hindi niya alam kung paano ito muling buuin.
Wala rin siyang ideya na ang pagsusuring lalabas sa loob ng isang oras ay magbabago ng lahat. At ang isang tahimik na tawag na yon ni Dr. Jenkins ay magsisimula ng mga pangyayaring maglalantad ng katotohanan tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari nung weekend. 2 araw bago ito, nakatayo si Olivia sa kanilang bakuran. Pinapanood ang dating asawa niyang si Nathan habang isinasakay ang maliit na violet na maleta ni Lily sa trunk ng kotse. Hapon ng Biyernes, mahaba ang mga anino sa malinis nilang kapitbahayan sa Maplewood. Pakisigurong maiinom niya ang allergy medicine niya bago matulog. Paalala ni Olivia, sabay abot ng bag ng gamot. At nitong mga nakaraang gabi, may panaginip siyang nakakatakot. Kaya kailangan niyang kasama si Mr. Whiskers. Inabot niya ang paboritong stuffed cat ng anak. Ngumiti si Nathan, tila minamadali. Kaya ko yan, Liv. Akala mo ba ngayon lang ako nag-alaga sa kanya? Pero alam ni Olivia na iba na ngayon. Bago pa man ang hiwalayan, bago ang mga away at paglayo ni Nathan, mas maayos ang lahat. Magsi-camping kami sa Pinewood Lake, sabi ni Nathan habang tumitingin sa oras. Fresh air will be good for her. Tuwang-tuwa si Lily sa may pintuan. Tumatalon pa. Sabi ni Daddy, magfi-fishing kami tapos lulutuin namin sa totoong bonfire. Lumuhod si Olivia. Inayos ang jacket ng anak. Mag-enjoy ka, love. Tawagan mo si Mommy bago ka matulog. Ha? Opo, Mommy. Masiglang sagot ni Lily bago siya niyakap ng mahigpit. Huwag ka malungkot. Magdadala ako sa iyo ng espesyal na bato mula sa lawa. Nang umalis ang sasakyan, masiglang kumaway si Lily mula sa likuran habang umaandar ito palayo. Kumaway din si Olivia hanggang sa tuluyang mawala ang kotse sa kanto. Pagkatapos ay niyakap niya ang sariling mga braso, sinusubukang payapain ang malamig na pakiramdam, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. Kinagabihan, hindi tumawag si Lily. Pagsapit ng 8:30 ng gabi, mas huli kaysa sa karaniwang tawag ng anak bago matulog, sinubukan ni Olivia tawagan si Nathan. Diresto itong napunta sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe, pilit pinapakalma ang boses. Pagsapit ng 10, 3 beses na siyang tumawag. Lalong bumigat ang pakiramdam niya sa tiyan. Kinabukasan, isang maikling text ang dumating mula kay Nathan. Mahina ang signal sa campsite. Nag-e-enjoy si Lily. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, dumaan ang 70 anyos na kapitbahay nilang si Eleanor Jenkins. Nadatnan si Olivia sa may beranda. Hawak pa rin ang telepono. Naghihintay ka ng balita? Tanong ni Eleanor habang naupo sa tabi niya. Dahan-dahang bumuntong hininga dahil sa edad. Umalis sila para mag-camping, paliwanag ni Olivia. Nangako si Nathan na tatawag si Lily. Ipinakita niya ang natanggap na mensahe. Napakunot ang noo ni Eleanor. Alam mo, sa 60 taon naming mag-asawa ni Frank, may isang bagay akong natutunan. Huwag baliwalain ang kutob ng isang ina. Siguro ako lang ang nag-iisip ng sobra, sagot ni Olivia. Kahit mas lalo lang sumisikip ang dibdib niya. Pwede? Tugon ni Eleanor. Pero bilang isang inang nagpalaki ng 5 anak, may mga pagkakataong alam mo lang talaga na may kakaiba. Tulad nung sabi ng anak kong si Tom na ayos lang siya at papasok sa eskwela. Pero pinigilan ko siya. Nang araw ding yon, nalaman naming nag-uumpisa na pala siyang magkaroon ng impeksyon sa baga. Kinagabihan, tumawag na rin si Lily. Mahina at pagod ang boses. Hi, Mommy. Hi, sweetheart. Nagsasaya ka ba? May nahuli ka bang isda? Sandaling katahimikan. Ayos lang po ako, Mommy. Anak, may nangyari ba? Wala po. Sabi ni Daddy, kailangan ko nang bumalik. Hintay lang, Lily. Pero si Nathan na ang sumagot. Napagod lang siya. Kita-kits bukas ng hapon. Dumating ang linggo. Nakatayo si Olivia sa beranda, kinakabahan habang naghihintay.
Dumating si Nathan ng alas 4:30, lagpas 30 minuto sa napag-usapan. Hindi tumakbo palabas si Lily gaya ng nakasanayan. Dahan-dahan itong lumabas ng kotse, tila mabigat ang galaw, nawala ang karaniwang sigla niya. "Nag-enjoy ka ba, anak?" Tanong ni Olivia sabay yakap. Napakunot si Lily at bahagyang umatras, halatang nasaktan. "Pagod po ako, Mami." Iniabot ni Nathan ang maletang lila ni Lily. Hindi na siya pumasok. "Napagod lang. Ganyan talaga ang bata. Maglalaro ng sobra tapos biglang mapupuyat." Kinagabihan, napansin ni Olivia na hindi man lang nabuksan ang mga gamit sa maleta. Malinis ang sapatos, walang putik mula sa lawa, walang bakas ng pine needles sa jacket. Wala ring anumang tila galing sa pagcamping. At nang magising si Lily sa kalagitnaan ng gabi, umiiyak at humahawak sa tiyan, agad naramdaman ni Olivia ang init sa noo ng anak. Mataas ang lagnat. Anong nangyari sa loob lamang ng 2 araw? Paulit-ulit na pumasok sa isip niya ang tanong habang nagmamadali siyang dalhin si Lily sa emergency room, hindi man lang naghahanda sa kung anong katotohanang maaaring lumabas. Kinabukasan, matapos ang pagdalaw nila sa ER, nakahiga si Lily sa hospital bed, nakakabit sa mga monitoring equipment na mahinang tumutunog. Hindi umalis si Olivia mula doon, mula pa kagabi. Nakatulog lamang ng pasulput-sulput sa matigas na upuang pambisita. Pagsikat ng araw, tumagos ang liwanag sa blinds at naglatag ng mga guhit ng anino sa sahig. Pumasok si Dr. Jenkins. Hawak ang tablet. Pilit pinapanatiling payapa ang ekspresyon. "Kumusta siya ngayong umaga?" Mahinahon niyang tanong. Mahimbing ang tulog niya matapos ang gamot? Bulong ni Olivia. Pero mataas pa rin ang lagnat. Tumango ang doktor habang tinitingnan ang chart. Lumabas na ang paunang resulta. May nakita kaming inflammation at ilang markers na kailangan pang siyasatin. Naghihintay pa tayo ng mas kumpletong findings. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Olivia gamit ang tinig na halos pabulong. Ibig sabihin, kailangan pa nating alamin ang pinagmumulan. Paliwanag ng doktor. May nabanggit ba siya tungkol sa weekend? Hindi pa nakakasagot si Olivia nang kumilos si Lily. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Naguluhan muna bago nakilala ang ina. "Good morning, sweetheart," bulong ni Olivia habang inaayos ang buhok niya. "Umaga po," sagot ni Lily at napatingin kay Dr. Jenkins. "May sakit pa rin po ako." "Ginagawa namin ang lahat para gumaan ang pakiramdam mo," tugon ng doktor na may ngiti. "Gusto mo bang mag-drawing muna habang nag-uusap kami ng mommy?" Kinuha niya ang maliit na notepad at set ng crayons, inilagay sa mesa. Marahang kinuha ni Lily ang asul na crayon at nagsimulang gumuhit. Medyo wala sa gana. Paglabas nila sa hallway, pabulong na nagsalita si Dr. Jenkins. "Mrs. Morgan, inimbitahan ko si Dr. Rebecca Kuhn, ang aming child protection specialist. Dadalaw siya mamayang hapon." Kinabahan si Olivia. "Ibig niyong sabihin, may nangyari kay Lily noong weekend?" "Sinusuri namin ang lahat ng posibilidad," magiliw na sagot ng doktor. Minsan mas nahihirapan ang bata magsabi ng diretsyo, pero naipapakita nila ang nararamdaman nila sa mga drawing o laro. Pagbalik nila sa silid, abala si Lily sa ginagawa. Tumingin si Olivia sa papel, at parang nanlamig ang buong katawan niya. Iba ang iginuhit ni Lily. Hindi kubong pang-camping, kundi isang malaking bahay na maraming bintana. Sa loob, may mga madidilim na figura, at isang maliit na batang babae ang nakaupo mag-isa sa sulok. "Lily," maingat na tanong ni Olivia, "iyan ba ang lugar na pinuntahan na yon ng daddy?" Tumango ang bata. Hindi iniaangat ang tingin. Nagdagdag pa siya ng ilang figura sa drawing. "Akala ko nag-camping kayo," banggit ni Olivia. Pilit pinapakalma ang sarili. "Sabi ni Daddy, dadaan muna kami sa kaibigan niya," mahinang paliwanag ni Lily. "Pero doon na po kami nagstay." "Anak, sino ang mga taong yan sa drawing?"
Tanong ni Dr. Jenkins sa kalmadong boses. Nagkibit balikat si Lily. Mga kaibigan po ni Daddy, maingay sila. At binigyan nila ako ng isang bagay na hindi ko nagustuhan ang lasa. Tapos sumakit ang tiyan ko. Nagpalitan ng tinging puno ng pag-aalala sina Dr. Jenkins at Olivia. Sweetheart, tanong ni Olivia, sinisikap manatiling mahinahon. Ano ang ibinigay nila sa'yo? Mabilis na kumatok ang puso niya. Hindi ko po alam. Nasa espesyal na baso lang iyon. Sabi nila makakatulong daw ito para makatulog ako kasi masyado akong maingay. Sagot ni Lily. Kinuha niya ang panibagong papel. Pwede na po ba akong gumuhit ng iba ngayon? Bago pa nakasagot ang sinuman, pumasok si James, ang nurse. Dr. Jenkins, ready na po ang resulta ng mga tests. Babalik ako agad, sabi ni Dr. Jenkins kay Olivia. Si James, tutulungan ka lang niyan sandali, Lily. Sa hallway, napansin ni Olivia ang isang babaeng nasa mid-30s. Maayos ang pananamit, may mabait na mata, at hawak ang tablet. Habang nagmamadali si Dr. Jenkins papunta sa nurse's station, lumapit ang babae kay Olivia. Mrs. Morgan, ako si Dr. Rebecca Chen. Sabi niya, iniabot ang kamay. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam ng anak mo. Pinapunta ka ng doktor? Hinala ni Olivia. Ito po ba ang child protection specialist? Tumango si Dr. Chen. Tinutulungan ko ang mga bata na maipahayag ang mga karanasan nila na mahirap sabihin. Pwede ba akong maglaan ng oras kay Lily? Bumalik si Dr. Jenkins, seryoso ang mukha. Inimbitahan niya sina Olivia at Dr. Chen sa maliit na consultation room. Ang bigat sa tingin ni Dr. Jenkins ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Olivia. Dumating na ang toxicology report, mahinang sabi ni Dr. Jenkins. May natagpo ang prescription sedative sa katawan ni Lily. Isang gamot na hindi dapat ibigay sa bata ng walang mahigpit na medikal na pangangasiwa. Napaikot ang isip ni Olivia. Sinabi niyo ba? Binigyan ng gamot ang anak ko? Nagkatinginan sina Dr. Jenkins at Dr. Chen at naramdaman ni Olivia ang bigat ng katotohanan. Bagong simula pa lang ito ng bangungot. Masikip ang silid at sobrang liwanag ng fluorescent lights. Hinawakan ni Olivia ang gilid ng upuan habang mahinahon at malinaw na ipinaliwanag ni Dr. Jenkins ang resulta ng tests. Ang sedative ay karaniwang hindi ibinibigay sa ganitong edad. Maaaring magdulot ito ng malubhang epekto, kabilang ang pananakit ng tiyan na nararanasan ni Lily. Ang tanong, paano ito napunta sa katawan ng anak niya? Habang nagsusulat sa iPad, seryoso ngunit mahinahong nakikiramay si Dr. Chen. Mrs. Morgan, sinabi pa ni Lily na may ibinigay sa kanya noong weekend. Ano po iyon? Umiling si Olivia. Sinusubukang maintindihan ng lahat. Sabi lang niya, may ibinigay sa kanya para makatulog. Hindi ko maintindihan na, bakit bibigyan ng gamot ang isang bata nang hindi nakatalaga ng doktor? Ito ang dapat nating tuklasin, mahinang tugon ni Dr. Chen. Kung papayagan nyo, gusto kong kausapin si Lily gamit ang mga espesyal na pamamaraan para sa mga bata ng kanyang edad, drawing, storytelling at laro, para maipahayag niya ang nararamdaman niya. Tumango si Olivia. Siyempre gawin niyo ang lahat ng makakatulong. Habang kasama ni Dr. Chen si Lily, pag-uusapan natin ang mga susunod na hakbang. Dagdag ni Dr. Jenkins. Nakipag-ugnayan na ako kay Detective Michael Parker mula sa Special Victims Unit. Espesyalista siya sa mga kaso ng bata. Pulis? Bulong ni Olivia at tila bumagsak sa kanya ang realidad. Nangyayari talaga ito? Oo, sagot ni Dr. Jenkins, inaabot ang kamay ni Olivia, sandaling hinawakan. Hindi pa natin alam ang lahat ng sagot, pero sigurado tayo sa isang bagay. Binigyan si Lily ng kontroladong gamot ng walang medical prescription. Kailangang malaman natin kung paano at bakit. Pagbalik nila sa kwarto, nandoon si James, tumutulong kay Lily na bumuo ng tower gamit ang wooden blocks. Tumingin si Lily, bahagyang lumiwanag ang mukha nang makita ang ina. Tingnan mo, Mommy, ang ginawa namin,
sabi niya. Itinuturo ang hindi matibay na tower. Ang galing, sweetheart, sagot ni Olivia, pinipilit ngumiti. Ito si Dr. Chen. Gusto niyang makipaglaro sa'yo habang kausapin ko si Dr. Jenkins. Sige ba? Maingat na tumingin si Lily kay Dr. Chen at tumango. Mahilig ka bang mag-drawing? Tanong ni Dr. Chen. Opo, gusto kong gumawa ng picture book, sagot niya ng may init. Ipagpapahalaga kong makita ang libro mo, ngiti ni Dr. Chen. Lumabas si Olivia sa hallway, kasama si Dr. Jenkins nang lapitan sila ng matangkad na lalaki na naka-dark gray na suit. May magiliw ngunit pagod na ekspresyon ang mukha niya. Parang maraming nakitang karahasan, pero hindi nawala ang human touch. Mrs. Morgan, ako si Detective Parker. Pagpapakilala niya. Matibay ngunit mahinahon ang handshake. Naiintindihan ko na mabigat ang sitwasyon, pero nandito ako para tulungan kayong makahanap ng sagot. Hindi ko alam kung ano ang itatanong, sabi ni Olivia. Nanginginig ang boses. Dapat sana'y nag-camping ang anak sa ama. Pero sa halip, napunta siya sa bahay ng mga hindi kilalang tao at binigyan ng gamot. Hindi niya maipaliwanag. Simulan natin sa alam natin, sabi ni Detective Parker. Dinala sila sa tahimik na sulok ng family waiting area. Ikwento mo ang naging kasunduan sa dating asawa. Ipinaliwanag ni Olivia ang kamakailang diborsyo at ang desisyon ng hukuman na payagan si Nathan na magkaroon ng weekend visitation kahit may pag-alala siya sa bagong buhay nito. Nakikihalubilo siya sa bagong grupo, mga tao na hindi ko kilala. Minimiss niya ang oras kay Lily, tapos biglang nagpapakita na may mamahaling regalo para ayusin ang sarili. Sinabi ko sa hukom na nag-aalala ko, pero pinaniwala niya silang galit lang ang dating asawa ko. Paliwanag niya. Nagta-take notes si Detective Parker. Paminsan-minsan nagtatanong ng detalye. Kilala mo ba ang ilan sa mga kaibigan niya? May binanggit siya. Ilang ulit akong tumawag kay Victor. Siguro kasama sila sa trabaho. Naputol ang kanilang usapan nang pumasok si Dr. Chen. Halatang nag-aalala. Mrs. Morgan, Detective Parker, sa tingin ko kailangan na niyo itong makita. Dinala niya sila pabalik sa kwarto ni Lily. Nakahiga sa kama ang ilang guhit. Sa bawat isa, makikita ang parehong malaking bahay na maraming kwarto. Sa isa, may madidilim na figura na may hawak na maliit na tasa. Sa isa, nakahiga ang maliit na batang babae sa sofa at nakapaligid ang mga matatanda. Ngunit ang huling guhit ang kumitil sa puso ni Olivia. Guhit ni Lily ang isang mapa. Simple, parang gawa ng bata. Pero kilala. May bahay sa Oak Road, may malaking asul na mailbox na hugis isda. Naalala ni Lily ang address, mahinang sabi ni Dr. Chen. Sinasabi niya, iyon ang bahay ng mga masasamang tao. Maingat na kinunan ng litrato ni Detective Parker ang bawat guhit gamit ang telepono. Mrs. Morgan? Malakas ngunit profesional ang boses niya. Kailangan kong tawagan agad ang team ko. Posibleng nahanap na natin ang isang lugar na napakahalaga sa investigasyon. Lumabas siya para tumawag. Tumingin si Olivia sa anak. Maliit, mahina, ngunit sapat ang tapang para iguhit ang katotohanang hindi niya masabi. Ngayon, ligtas ka na. Bulong ni Olivia. Hinahaplos ang buhok ni Lily. Pinapangako ko. Ngunit nang marinig ang agarang boses ni Detective Parker mula sa hallway, alam ni Olivia na nagsisimula pa lang silang tuklasin ang nakakatakot na katotohanan ng nakaraang 48 oras. Nagtrabaho si Detective Parker ng mabilis at maayos. Pagsapit ng gabi, nakabuo siya ng maliit na team na nagtipon sa isang conference room sa ospital. Upo si Olivia sa gitna nila. Pakiramdam ay parang estranghera. Ngunit alam niyang mahalaga ang presensya niya para sa anak niya. Nahanap na natin ang property sa Oak Road, eksaktong tugma sa paglalarawan ni Lily. Paliwanag ni Detective Parker, ipinapakita sa tablet ang mga larawan. Nakarehistro ito sa pangalang Victor Reynolds. Nanlaki ang mata ni Olivia. Iyon ang kaibigan na binanggit ni Nathan, bulong niya.
Paghahanda na kami sa search warrant, dagdag ni Parker. Ngunit kailangan muna nating alamin ang lahat tungkol sa pinagdanas ni Lily doon. Tumango ng seryoso si Dr. Chen. Sa edad ni Lily, mahirap para sa bata na ilarawan ang traumatikong pangyayari sa salita. Ngunit napakamatsyag nila. Ang detalye sa kanyang guhit, mailbox, isda, bilang ng bintana, kulay ng pintuan, lahat ay malinaw niyang naaalala. May bahagyang katok sa pinto. Maingat na sumilip si James, ang nurse. Pasensya na po sa abala, pero tinatanong ni Lily ang mommy. Halatang nag-aalala siya. Natagpuan ni Olivia si Lily. Nakaupo sa kama, mahigpit na niyayakap si Mr. Whiskers. Napangiti ang bata nang makita ang ina. Akala ko aalis ka na, bulong ni Lily. Hindi kailanman, pangako ni Olivia, umuupo sa gilid ng kama. Palagi akong nandito? Napatingin si Lily sa doorway kung saan nakatayo si Detective Parker, mahinahon ng ekspresyon. Mommy, sino po siya? Galit po ba siya sa akin? Hindi, sweetheart, panatag na sagot ni Olivia. Ito si Detective Parker, pulis siya at tumutulong sa mga bata. Iniisip niya na napakatapang mo. Lumapit si Parker, dahan-dahang umupo sa sahig para makaharap si Lily sa mata. Hi Lily, gustong-gusto ko ang mga guhit mo. Nakakatulong ito sa amin na maintindihan ang nangyari sa bahay na yon. Matyagang tiningnan ni Lily siya. Mahahanap niyo po ba ang mga masamang tao? Iyon ang trabaho ko, sagot ni Parker nang may tiwala. Pero kailangan ko ang tulong mo. Gusto mo bang maging espesyal kong assistant at detective? Unang beses simula nang makauwi siya mula sa weekend na nangumiti si Lily. Maliit man ang nangiti, binago nito ang mukha niya. Tulad sa TV, may badge, dagdag ni bata. Lumabas ang sticker mula sa bulsa ni Parker. Badge ng junior detective. Tama. Ang mga espesyal na detective ay nakakakita ng bagay na hindi nakikita ng iba. Pwede mo bang ikwento ang mga naaalala mo sa loob ng bahay? May espesyal na detalye ba? Kinunot ni Lily ang noo, nakatuon. Sa hallway may malaking larawan ng bangka. Sa kusina may makinang na countertop. Ang lalaki na nakatira doon, si Vic na binanggit ng daddy, may suot na relo na kumikislap sa dilim. Nagpalitan ng tingin sina Parker at Olivia at gumawa ng tala. Talagang may talento ka, Detective Lily. Pagkatapos matulog si Lily, ipinakita ni Parker kay Olivia ang online property listing ng bahay ni Victor. Sa isang litrato, nakasabit ang malaking painting ng dagat sa hallway. Talagang naroon siya. Bulong ni Olivia, nanginginig ang boses. Darating ang team sa loob ng 1 oras, pangako ni Parker. Ano man ang nangyari, aalamin natin. Pagdating ng gabi sa ospital, hawak ni Olivia ang kamay ng natutulog na anak. Pinapansin ang pantay niyang paghinga. Sa labas, tahimik na patungo sa bahay sa Oak Road ang mga pulis, na may asul na mailbox na hugis isda. Pag-usad ng araw, habang natutulog si Olivia sa upuan sa tabi ng kama ni Lily, ginising siya ng banayad na haplos sa balikat ni Dr. Jenkins. Mrs. Morgan, bulong ng doktor, nandito si Detective Parker. May balita siya. Sa hallway, pagod pero alerto si Parker. Bahagyang gusot ang suit. Halatang mahabang gabi. Sinuri namin ang bahay ni Victor Reynolds. Paliwanag niya sa tahimik na sulok. Eksaktong tugma sa mga guhit ni Lily. Mailbox na isda, painting ng dagat, makinang na countertop. Niakap ni Olivia ang sarili sa gulat. Ano po ang natagpuan ninyo? Patunay na nandoon talaga si Lily. Maingat na sagot ni Parker. Sa loob ng bahay, may mga prescription drugs, kabilang ang sedative na natagpuan sa system ni Lily. May mga bote ng alak at palatandaan na ginagamit ang bahay para sa mga party. At si Nathan, ang dating asawa mo, naimbita namin sa interogasyon kaninang umaga. Maraming hindi pagkakatugma sa kanyang paliwanag. Napasikip ang mukha ni Parker. Inamin ni Nathan na sa halip na camping, dinala niya si Lily sa bahay ni Victor. Sabi niya ay, sandali lang sila doon. Ngunit nang ipakita namin ang ebidensya na nandoon sila buong weekend,
Binago ni Nathan ang kanyang bersyon. Napanghina si Olivia. Ipinaliwanag ni Nathan kung bakit daw ibinigay ang gamot kay Lily. Ipinagtanggol niya na hindi niya personal na ibinigay ang anumang bagay sa anak. Tahimik ngunit may halong galit ang boses ni Parker. Sabi niya, baka nahanap ni Lily ang gamot o isa sa mga kaibigan ni Victor ang nagbigay sa kanya para makatulog noong Sabado sa kanilang party. Ngunit kahit sino man ang nagbigay, si Nathan ang naglagay kay Lily sa ganitong kapaligiran. Naputol ang boses ni Olivia. Dinala niya ang 6 na taong gulang naming anak sa party ng mga adulto, kung saan may ipinamahaging droga. Tumango si Parker ng seryoso. Nakilala na namin ang ilan sa mga bisita. Ang walang ingat na desisyon ng dating asawa mo ay inilagay si Lily sa panganib. Mrs. Morgan, naghahanda kami ng kaso para sa child endangerment at neglect. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mabilis na lumapit si James. Dr. Jenkins ay naghihintay sa inyo sa kwarto ni Lily. Nagmadali silang bumalik at nakita sina Dr. Jenkins at Dr. Chen na nasa tabi ni Lily. Nagising na at may hawak na bagong guhit. Nagliwanag ang maliit na mukha ng bata habang ipinapakita ang detalye sa papel. Naalala ko pa ang isa. Tapat na sabi ni Lily. Ang masamang tita na may pulang buhok. Siya ang nagbigay sa akin ng masamang inumin. Sabi niya, espesyal daw ito na gamot dahil maingay ako habang may adult party. Maingat na kinuha ni Dr. Chen ang guhit. Lily, mahalaga ito. Maaari mo bang ikwento pa ang tungkol sa babaeng ito? Si Papa, tinawag siyang Sam, sagot ni Lily. Nakatuon. May kumikislap na hikaw at tattoo sa pulso, itinuro niya. Parang lumubog ang lupa sa ilalim ni Olivia. Samantha! Ang aking Samantha! Bulong niya. Mabilis na tumingin si Parker kay Olivia. Kilala mo ang babaeng ito? Si Samantha Wells. Matalik kong kaibigan mula college pa. Sagot ni Olivia. Ang boses niya ay parang hindi sa kanya. Suportado niya ako noong diborsyo. Minsan siya rin ang nagbabantay kay Lily kapag abala ako sa trabaho. Halos pisikal ang suntok ng pagtataksil. Sapat na kay Nathan na inilagay nila ang anak sa panganib. Ngunit lumabas na bahagi rin si Samantha, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Kailangan ko ang description at contacts niya, sabi ni Parker, kinukuha ang notebook. Mechanical na ibinigay ni Olivia ang impormasyon habang pinapanood si Lily na tahimik na nakikipag-usap kay Dr. Chen. Ang katatagan ng bata ay parehong nakakatouch at nakakaalimpungatan. Mahahanap namin lahat ng sangkot, mahinang pangako ni Parker. Hindi na ito tungkol lamang kay Nathan. Para kay Olivia, muling gumuho ang mundo. Ang tiwala na binuo niya para sa anak ay winasak hindi lang ng dating asawa, kundi pati ng taong tinuring niyang pamilya. Ano ang susunod? Tanong niya, mas matatag ang tinig kaysa sa naramdaman. Ngayon, mahinang sagot ni Parker. Makakamit natin ang katarungan para kay Lily. Sa labas ng ospital, nagbigay ang umagang araw ng peking mapayapang liwanag. Habang sa loob, dumarami ang piraso ng nakakatakot na puzzle, nagbubuo ng madilim na larawan. Pagdating ng hapon, ang mga anino ay bumalot sa kwarto ni Lily habang natutulog siya ng tahimik. Sa wakas nakaramdam ng ginhawa, matapos ayusin ng mga doktor ang kanyang paggamot. Upo si Olivia sa tabi niya. Nagbabrowse ng lumang mga larawan sa telepono. Ang mga masayang sandali ay ngayon tila kuha mula sa ibang buhay. Ang notification ng bagong mensahe ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sinigurado niyang ligtas si Lily kay James at bumaba sa cafeteria. Sa isang sulok naghihintay sina Detective Parker at isang babae na bago sa kanya. Nasa mga 45, maliit ang business suit, may kumpiyansa at mahinahong kilos. Mrs. Morgan, ito si District Attorney Caroline Winters, pagpapakilala ni Parker. Personal siyang interesado sa kaso ni Lily. Pakitanong po ninyo ako na Olivia, sagot ni Olivia, iniabot ang kamay at umupo.
Bumukas si Caroline Winters ng folder sa harap nila. Gusto kong makaharap ka ng personal, Olivia. Ang nangyari sa anak mo ay hindi katanggap-tanggap at narito ako upang matiyak na ang lahat ng may sala ay mananagot. Nahuli na ba si Samantha? Tanong ni Olivia. Muling sumakit ang pagtataksil ng dating kaibigan. Ipinadala namin siya sa interogasyon 1 oras ang nakalipas. Tugon ni Parker. Ang testimonya niya ay nagbigay linaw. Ipinakita ang litrato mula sa CCTV kung saan magkasama sina Nathan at Samantha. Sa jewelry store, 3 buwan na ang nakalipas. Sila ay nagkikita ng hindi bababa sa 6 na buwan, bago pa man opisyal na nakumpleto ang diborsyo mo. Parang suntok sa tiyan sa narinig ni Olivia. Siya ang aking sandigan noong diborsyo. Sinasabi ko sa kanya lahat ng takot ko tungkol kay Nathan. Natatakot akong hindi pa rito nagtatapos, dagdag ni D.A. Winters. Inamin ni Samantha, si Victor Reynolds ay regular na nag-oorganisa ng party kung saan nag-exchange ng prescription drugs para sa kasiyahan. Higit pa rito, pinatunayan niyang siya mismo ang nagbigay kay Lily ng maliit na dosis ng sedative dahil umiiyak ang bata at tinawag si Olivia. Nanginginig ang mga kamay ni Olivia. Paano nila nagawa iyon? Ang ibang tao, natututo silang paghiwalayin ang ginawa nila sa epekto nito para hindi makaramdam ng guilt, paliwanag ni Parker. Ipinahayag ni Samantha na ang layunin lamang niya ay matulungan si Lily na makatulog ng maayos sa gitna ng ingay ng party. Hindi niya naisip ang posibleng epekto nito sa kalusugan ng bata. Ngunit hindi iyon sapat na dahilan, mariing dagdag ni D.A. Winters. Ito ay seryosong krimen. Inihahain namin ang kaso laban kina Nathan at Samantha para sa panganib sa buhay ng bata at kay Victor Reynolds para sa pamamahagi ng reseta ng gamot. Biglang may lumabas na notification sa telepono ni Parker. Tumingin siya at nagmukhang mabigat ang kanyang mukha. Kakatapos lang muling ikulong si Nathan. Natuklasan ng team sa ebidensya ang pag-uusap nila ni Victor. Pinag-uusapan nila kung paano dadalhin si Lily sa party. Ayon sa mga mensahe, hinihikayat ni Victor si Nathan na patunayan ang kanyang katapatan sa kumpanya sa pamamagitan ng pagdadala ng anak. Tahimik, ngunit halata ang galit ni Parker. Ginamit ni Nathan ang kanyang sariling anak upang mapahanga ang mga bagong kaibigan. Sa loob ni Olivia, dumaloy ang kakaibang kapayapaan, ang uri ng kapanatagan na dumarating kapag ang pagkabigla ay napalitan ng determinasyon. Ano ang susunod? Mahinang tanong niya. Ang abogado ni Nathan ay nagtatangkang makipagkasundo, sagot ni Winters. Inaalok niya ang impormasyon tungkol sa gawain ni Victor kapalit ng mas magaan na parusa. Samantha ay buong pusong nakikipagtulungan at sinasabi niyang hindi niya lubos na naunawaan ang panganib. Sa ngayon, totoo, nagsisisi siya matapos malaman ang epekto ng kanyang ginawa. Biglang tumayo si Olivia. Kailangan kong bumalik kay Lily. Siyempre, tumango si Parker habang bumabangon. Ngunit may isa pang mahalagang dapat mong malaman. Nakakita kami ng ebidensya na hindi ito ang unang party ni Victor na may mga bata. Posibleng may iba pang naapektuhan. Natungga si Olivia. Iba pang bata? Iniimbestigahan namin ang ilang pamilya. Seryosong sabi ni Winters. Ang tapang ng iyong anak at ang kanyang kahandaan na ikwento ang nangyari ay makakatulong na protektahan ang ibang bata. Habang bumabalik sa kwarto ni Lily, umiikot ang isip ni Olivia. Halos inaasahan na niya ang pagtataksil ni Nathan, ngunit ang pagkakasangkot ni Samantha ay mas masakit sa puso. Ngunit sa gitna ng sakit, may bagong ideya na sumibol. Ang karanasan ni Lily, gaano man ito kakilakilabot, ay maaaring magligtas ng ibang bata mula sa kaparehong kapahamakan. Sa elevator nasilayan niya ang kanyang refleksyon sa makinang na pinto. Pagod na mata, kulubot sa noo, at determinasyon.
Sa unang pagkakataon simula ng bangungot na ito, hindi niya naramdaman ang kawalang magawa. Pagbukas ng pinto sa kanyang palapag, naghihintay si Dr. Jenkins na may dalang balita. Ang huling pagsusuri kay Lily ay nagpapakita ng pagbuti. May bahagyang ngiti. Kung ganito ang patuloy, bukas maaari na siyang makauwi. Bahay. Ang salitang ito ngayon ay may bagong kahulugan. Hindi lang isang lugar, kundi pangako ng kaligtasan. Pangako na handang tuparin ni Olivia para kay Lily at marahil para sa iba pa. Puspos ng ginintuang liwanag ang kusina ni Olivia. Naghahanda siya ng paboritong agahan ni Lily. Pancake na hugis puso, may strawberry na mata at blueberry na ngiti. 3 araw na mula nang ma-discharge si Lily at ang pagbabalik sa normal na buhay ang pangunahing misyon ni Olivia. Ang bango naman! Malugod na sabi mula sa pinto. Nasa pintuan si Eleanor Jenkins, ina ni Dr. Jenkins at kapitbahay ni Olivia. May dalang maliit na paso ng bulaklak. 72 anyos siya at dala niya ang tahimik na lakas ng maraming taon ng karanasan. Akala ko kailangan ng kulay sa iyong bintana, sabi niya. Inilalagay ang violet sa lamesa. Kumusta na ang ating maliit na tapang ngayon? Tanong ni Olivia habang iniikot ang pancake. Ngayon lang niya tuluyang natulog ng buong gabi nang walang bangungot. Tumango si Eleanor nang may approval. Ang mga bata, kahanga-hanga ang tibay kapag ligtas at minamahal. Ang yabag ng maliliit na paa sa hagdan ay nagbigay alam sa pagdating ni Lily. Lumabas siya sa pintuan, suot ang paboritong pajama na may star pattern. Yakap ang kanyang Mr. Whiskers. Magandang umaga, sunshine! Masiglang bati ni Olivia. Umaga, Mommy! Hello, Miss Eleanor? Sagot ni Lily habang umakyat sa stool sa kusina. Nagningning ang mga mata niya sa pancake. May mukha sila! Ang agahan ay dapat palaging nangumiti sa'yo. Winking ni Eleanor. Habang kumakain, napansin ni Olivia na buhay at masigla si Lily ngayon. Sabik na ikwento ang libro na regalo ni Dr. Chen. A special diary kung saan pwede niyang iguhit ang damdamin kapag mahirap ipahayag sa salita. Naputol ang mahinahong umaga nang tunog ng telepono ni Olivia. Kailangan kong sagutin ito, sabi niya, palabas sa living room. Huwag kang mag-alala, aalis kami ni Lily ng pinggan. Pagpapatahimik ni Eleanor, sabay na kinakausap ang bata tungkol sa pag-aalaga sa Violet. Magandang umaga, Detective. Bati ni Olivia. Magandang umaga, Olivia. Gusto ko lang i-update ka bago mo ito marinig mula sa iba. Sagot ni Parker. Ang preliminary hearing para kay Nathan ay itinakda sa susunod na linggo. Ipinipilit ng prosecution na huwag payagan ng bail dahil sa bigat ng kaso. Lumakas ng kaunti ang boses ni Olivia. Ano naman kay Samantha? Buong pusong nakikipagtulungan. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng 3 karagdagang arrest sa network ng prescription drugs ni Victor. Tumigil sandali si Parker. Hinihiling niyang makausap ka. Hindi pa ako handa. Matatag na sagot ni Olivia. Ganun talaga. Wala kang obligasyon. Banayad na tono ni Parker. May isa pang bagay? Natuklasan sa investigasyon na may iba pang 2 bata sa mga party ni Victor. Nais naming kausapin muli ni Dr. Chen si Lily, lalo na kung nakita niya ang ibang bata roon. Tumingin si Olivia sa kusina, kung saan masigla si Lily habang tinuturo ni Eleanor kung paano ilagay ang nalaglag na violet sa pagitan ng wax paper. Para mapanatili silang maganda magpakailanman, paliwanag niya. Para alaala, tanong ni Lily. Maganda, di ba? At sa mahirap, natututo tayo mula sa mga yon at pinapalaya, ngiti ni Eleanor. Ang payak ngunit malalim na karunungan ay tumagos sa puso ni Olivia. Pinagmamasdan niya ang anak, nakatuon at masigasig, unti-unting gumagaling at gumawa ng desisyon. Lily, mahinang sabi niya, pwede bang pumunta si Dr. Chen kasama ang kanyang espesyal na aso na si Buddy? Gusto mo ba siyang makilala?
Lumawak ang mga mata ni Lily. Isang totoong therapy dog, gaya ng nasa hospital diary ko. Siya mismo, iniisip niya na pwede kang tumulong sa ibang bata na natakot rin tulad mo. Tahimik na nag-isip si Lily, na may kahanga-hangang seryosidad para sa 6 na taong gulang. Maaari kong ipakita sa kanila ang aking matapang na diary at sabihin na ang masasamang pakiramdam ay unti-unting nababawasan. Tumingin si Eleanor kay Olivia sa ibabaw ng ulo ni Lily at tumango ng may kumpirmasyon. Mamaya ng hapon, habang natutulog si Lily na nakayakap kay Mr. Whiskers, umupo si Olivia sa beranda kasama si Eleanor. Pinagmamasdan ng hangin na nagpapalipad ng mga dahon sa damuhan. Sinabi sa akin ni Dr. Jenkins ang nangyari, mahinang sabi ni Eleanor. Gumagawa ka ng kamangha-manghang trabaho sa pagprotekta sa batang ito. Pero pakiramdam ko ay nabigo ako sa kanya, pag-amin ni Olivia. Alam ko na may kakaiba kay Nathan, pero hindi ko inakala. Hindi mo maipaghahanda ang sarili sa hindi mo maisip. Matatag na sagot ni Eleanor. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo ngayon. Nagbibigay ka ng kaligtasan, nagtitiwala siya sa'yo, at pinapayagan mo siyang maghilom. Parang nagpapatunay sa kanyang sinabi. Tumunog ang telepono ni Olivia. Isang mensahe mula kay Dr. Chen, kumpirmasyon ng pagbisita, kasama si Buddy bukas. Mananatiling hindi tiyak ang hinaharap, mga court hearing, testimonya, at tulong kay Lily sa pagproseso ng kanyang karanasan. Ngunit habang nakaupo sa sikat ng araw ng taglagas, nakaramdam si Olivia ng hindi inaasahang bagay. Pag-asa. Ang kanilang bahay ay hindi lang kanlungan, kundi isang lugar ng paggaling. Wala sa kanila ang nakakaalam na bukas ay magbubukas ng koneksyon na magbabago sa daloy ng investigasyon. Pagkatapos ng tanghali, mahahabang anino ang bumalot sa sala ni Olivia. Nakaupo si Dr. Chen sa sahig. Nakalapat ang mga binti sa tabi ni Lily. Nakakalat sa harap nila ang mga guhit, habang si Buddy, ang golden retriever, ay nakapatong ang ulo sa tuhod ng bata. Sa kanyang tahimik na presensya, agad na nakapag-relax si Lily. Ang galing mo sa pagguhit, sabi ni Dr. Chen, hinahangaan ang bagong obra ni Lily. Detalyadong larawan ng bahay ni Victor mula sa labas. Naalala mo ba kung may ibang bata sa bahay nung nandun ka? Hinaplos ni Lily si Buddy at mahinang sumagot. Sabado ng umaga, may batang lalaki. Nasa kusina siya kasama ang kanyang ina. May batang babae ring kumuha ng berdeng krayola. May suot siyang salamin at t-shirt na superhero. Tahimik na nagtanong si Dr. Chen. Alam mo ba ang pangalan niya? Parang si Max, sagot ni Lily habang dinadagdagan ang maliit na figure. Mukha rin siyang malungkot. Mula sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ni Olivia ang mahinahon at hindi pilit na pag-uusap. May kakayahan si Dr. Chen na tulungan si Lily ibahagi ang mabibigat na alaala nang hindi muling nasasaktan. Nakipag-usap ka kay Max? Maingat na tanong ni Dr. Chen. Umiling si Lily ng kaunti. Sabi niya madalas siyang pumunta sa bahay kapag binibisita siya ng kanyang espesyal na kaibigan ng kanyang ina. Biglang tiningnan ni Lily ang mata ni Olivia. Oh, ayos ba si Max? Masama rin ba sa kanya? Nagpalitan ng sulyap si Dr. Chen at Olivia. Papalitan namin ang pangangalaga kay Max, gaya ng pag-aalaga namin sa iyo. Nagpatuloy ang session ng kalahating oras pa. Nang matapos, inipon ni Dr. Chen ang kanyang mga gamit at lumabas si Lily kasama si Buddy sa bakuran, binabantayan ni Eleanor. Mahalaga ito, mahinang sabi ni Dr. Chen kay Olivia. Ang paglalarawan ni Lily ay tumutugma sa datos ni Maxwell Thompson, 7 taong gulang. Ang ina niya, si Jennifer, ay nasa mga litrato sa bahay ni Victor, pero sinasabi na hindi bumisita ang anak niya. Masakit ang puso ni Olivia para sa batang iyon. Ano na ngayon? Tanong niya. Makikipag-ugnayan ka agad si Detective Parker kay Jennifer Thompson, sagot ni Dr. Chen. Maaaring maging mahalaga ang testimonya ni Lily para matulungan si Maxwell. Pag-alis ni Dr. Chen,
Sinubukan ni Olivia mag-focus sa paghahanda ng hapunan. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang batang si Max na may salamin at superhero shirt. Isa na namang biktima ng kapabayaan ng matatanda. Naputol ang kanyang pag-iisip sa katok sa pinto. Nang sumilip sa peephole, nakita niya ang mukha na nagpapaligid sa kanyang dugo. Samantha. Dahan-dahang binuksan ni Olivia ang pinto. Iniwan ang security chain. Hindi ka dapat pumunta, matigas niyang sabi. Mukhang napakadelikado ni Samantha. Walang bakas ng perpektong make-up, may madilim na bilog sa ilalim ng mata. Bigyan mo ako ng 5 minuto lang, pakiusap, sabi nito. Nilagyan mo ng droga ang anak ko, binitiwan ni Olivia. Pinagtaksilan mo kami ni Lily, pati ako? Nanginginig ang boses ni Samantha. Alam ko, ang ginawa ko ay hindi mapapatawad. Hindi ako humihingi ng paumanhin. Ano ang gusto mong ibigay sa akin? Impormasyon na wala sa pulis? Nag-alinlangan si Olivia, pero tinanggal ang chain, hindi hinayaan si Samantha pumasok. 3 minuto lang, hindi ka papasok sa loob. Tumango si Samantha, tinanggap ang kondisyon. Mahigit 1 taon nang ginaganap ni Victor ang mga party na ito. Dati, hindi dapat may bata, pero minsan dinala ng mga magulang. Kaya naglagay siya ng pelikula at laruan para maipaghigpit ang mga bata sa hiwalay na silid, habang ang matatanda ay nag-iinuman. Mapait na paliwanag ni Olivia. Oo, mahinang sagot ni Samantha. Ngunit kamakailan, hinikayat niya ang mga bata na pumunta. Sinasabi niyang gusto niyang magmukhang parang pamilya ang mga pagtitipon. Pero may mali roon. Ang maternal instinct ko ay nag-alerto. Ano ang plano niya? Kinuha niya ang litrato ng mga bata, sinasabi para sa family album, pero hindi ko nakita ang kahit anong album. Bulong ni Olivia. Halos mawasak ang boses ni Samantha. Natatakot ako. May mas masama siyang balak. Nakaramdam ako na alam ni Nathan ito at gustong mapahanga si Victor nang dinala niya si Lily. Sambit ni Olivia. Ramdam ang pagkahilo at galit sa katawan. Sinabi mo na ba ito sa pulisya? Hindi lahat. Natatakot ako, Liv. May malalakas na kaibigan si Victor. Bago nakasagot si Olivia, tumunog ang telepono. Detective Parker. Malamig niyang sagot, nakatitig kay Samantha. Si Olivia. Matinding tensyon sa boses ni Parker. Katatanggap lang ng kumpirmasyon. Inamin ni Jennifer Thompson na totoong naroon ang anak niya sa bahay ni Victor noong parehong weekend kay Lily. Pumayag siyang makipagtulungan. Pero sobrang takot siya. Sabi niya, kinukunan ni Victor ng litrato ang mga bata. Nanginig si Olivia. Tumutugma ito sa sinabi ni Samantha ilang sandali lang ang nakalipas. Alam ko! Bumulong siya. Kasama ko ngayon si Samantha at sinasabi rin niya yan. Tahimik ang linya sa telepono. Pagkatapos, sagot ni Parker. Pigilin mo siya dyan, darating ako sa loob ng 5 minuto. Lumiko si Olivia sa pintuan at nakita ang tunay na takot sa mga mata ni Samantha. Dadalhin ba siya dito? Oo, bumulong si Olivia. Maganda. Oras na para sabihin ang lahat. Naghintay sila sa nakakapanabik na katahimikan. Bigla, naisip ni Olivia. Mas nakakatakot ang sitwasyon kaysa sa kanilang inakala. Si Victor Reynolds ay hindi lang simpleng host ng mga party na may droga. Kasama sa plano niya ang mga bata. At sa kakaibang paraan, hawak ni Samantha, ang dating matalik niyang kaibigan, ang susi sa buong misteryo. Tahimik na dumating ang hindi kapansin-pansing sasakyan ni Detective Parker sa bahay ni Olivia. Samantala, naglalaro si Lily kasama si Buddy sa bakuran, walang ideya sa nangyayari. Nasa duyan si Samantha sa harap ng porch, mukha ay parang bato. Nakatayo si Olivia sa pintuan, nakapangkat ang mga braso. Miss Wells, tuyo at diretso na bati ni Parker kay Samantha habang papalapit. Tama ba na may karagdagang impormasyon ka tungkol kay Victor Reynolds? Tumango si Samantha. Kita ang panginginig ng mga kamay niya.
May nakasarang kwarto sa basement ni Victor. Sabi ni Nathan, may special projects siya doon. Hindi pa ako nakapasok, pero nakita kong nagtatype siya ng code sa panel. Nanatiling kalmado ang mukha ni Parker, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Naalala mo ba kahit parte ng code o buo? Tanong niya. DAPA 8217. Mahina ako sa mga numero, sagot ni Samantha. Ipinasok ni Parker ang code sa telepono at agad na nagtanong. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Dahil sa drawing ni Lily. Nanginginig na sagot ni Samantha. Nandun si Max sa kusina. Nandoon ako nung umaga. Nakita ko silang dalawa. Dalawang inosenteng bata ang naipit sa aming kakilakilabot na mundo. Tumingin siya diretso kay Olivia. Matagal ko nang niloloko ang sarili ko. Pinaniwala ko na ang ginagawa namin ay hindi naman masama. Pero nang makita ko sa mata ni Lily, hindi ko na kayang isara ang mata ko sa totoo. Nagpalitan ng mabilis na sulyap sina Parker at Olivia bago muling humarap kay Samantha. Kailangan mong sumama sa akin sa istasyon at magbigay ng opisyal na testimonya. Habang dinadala ni Parker si Samantha sa kanyang sasakyan, napansin ni Olivia si Eleanor na nakatayo sa gilid ng bakuran. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. Sa buong oras, tahimik niyang binabantayan si Lily. Pinipigilan na makita ng bata ang nangyayari. Ayos ka lang ba? Tanong ni Eleanor nang lumapit si Olivia. Sa oras ayos na, sagot ni Olivia, pinagmamasdan ang sasakyan ni Parker na nawala sa kanto. Tama, sa wakas, lumalabas na ang katotohanan. Mamaya ng gabi, habang natutulog si Lily na yakap ang Mr. Whiskers at ang nightlight ay naglalabas ng mga hugis bituin sa kisame, tumunog ang telepono. Nagkaroon kami ng karagdagang raid sa bahay ni Victor, sabi ni Parker. Sa basement, may nahanap kaming computer equipment at napakaraming dokumento. Hindi ko pa maibunyag ang detalye, pero lahat ng sinabi ni Samantha ay tama at napakahalaga. Gaano kalala ang sitwasyon? Tanong ni Olivia. Pinag-aaralan pa rin namin, pero oo, sagot ni Parker. Ngunit may liwanag. Nakilala na namin ang ilang mga bata na maaaring dumalo sa mga party. Nakikipag-ugnayan na kami sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Olivia sa likod ng porch at umupo sa dilim, pinagmamasdan ng mga alitap-tap sa damuhan. May mainit na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Tumingin siya at nakita si Eleanor na may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Mahirap ba ang mga pag-uusap ngayong araw? Mahinang tanong ni matanda. Pinakamatindi, sagot ni Olivia, pero kinakailangan. Tumango ng matalino si Eleanor. Palaging may liwanag na makakapasok sa mga puwang. Anak, dito nagsisimula ang paggaling. Samantala, sa interrogation room ng pulisya, ang testimonya ni Samantha ay naging apoy na nagbibigay liwanag sa dilim na maingat na itinayo ni Victor Reynolds sa loob ng maraming taon. At dito, posibleng mailigtas ang iba pang bata mula sa panganib. Sa lokal na community center, may mahinang ingay. Dumating ang mga pamilya isa-isa. Nakaupo si Olivia sa unahan, pinagmamasdan sina Detective Parker at Prosecutor Winters habang inayos ang mga dokumento sa mesa. Mula nang umamin si Samantha, 10 araw na ang lumipas at lumawak ang investigasyon. Salamat sa inyong pagdating, panimula ni Parker habang humupa ang ingay. Naiintindihan ko ang hirap na nararamdaman dito, pero sa pamamagitan ng presensya ninyo, gumagawa kayo ng mahalagang hakbang tungo sa hustisya at paggaling. Pinigilan ni Olivia ang kanyang tingin sa paligid. 7 magulang, kapwa nagulat at natakot, gaya ng unang gabi sa ospital. Karamihan sa kanila ay may anak na kapantay ni Lily. Naka-slightly gilid si Jennifer Thompson, ina ni Max. Nagkatinginan sila ni Olivia at bahagyang tumango. Alam niyo ba? Tanong ni Prosecutor Winters. Naaresto na si Victor Reynolds kasama ang ilang kasabwat. Ang ebidensya sa bahay niya ay nagbigay daan para makilala ang 13 bata na maaaring nailagay sa panganib sa kanyang residence. May dumaan na mahinang bulong sa silid.
Ngayon, ipapaliwanag namin kung ano ang susunod na hakbang ayon sa batas. Ipakikilala ang mga resources para sa inyong pamilya at lilikha ng support network. Walang sino man ang dapat dumaan dito ng mag-isa. Tara na! Lumabas si Dr. Chen. Ang kanyang presensya agad nagpakalma sa silid. Iba ang paraan ng bata sa pagproseso ng trauma kumpara sa adulto, sabi niya. Marami sa inyo ang napapansin ang pagbabago sa ugali ng bata. Problema sa pagtulog, pagkabalisa, reklamo sa kalusugan. Lahat ito ay normal na reaksyon sa hindi normal na pangyayari. Ipinamahagi niya ang mga folder na may impormasyon sa therapy centers, support groups, at practical na tips para matulungan ang bata muling maramdaman ang kaligtasan. Ang pinakamahalagang sangkap sa paggaling ng bata ay ang presensya ng isang adult na pinagkakatiwalaan nila at nagbibigay ng stability. Paliwanag ni Dr. Chen. At ginagawa niyo na ang pinakamahalagang hakbang dahil narito kayo. Habang may maikling pahinga, lumapit kay Olivia si Jennifer Thompson. Ang anak ninyo, si Lily, di ba? Mahinang tanong niya. Binanggit siya ni Max. Sabi niya mabait si Lily sa kanya noong umaga sa bahay na yon. Tumango si Olivia. Naalala rin ni Lily si Max. Nag-aalala siya para sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Jennifer. Pakiramdam ko, sobra ang aking pagkakasala. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa mga pagtitipon na yon. Noon, nakipagkita si Victor sa kapatid ko. Akala ko, simpleng inuman lang ng mga adulto iyon. Nagsalig kami sa maling tao. Malumanay ang sabi ni Olivia. Sa pagpapatuloy ng pulong, ipinaliwanag ni Parker kung paano umuusad ang mga legal na proseso. Malamang, aabot sa korte ang kaso ni Victor. Sina Nathan Morgan at Samantha Wells ay pumayag sa plea deal, pag-amin sa kasalanan kapalit ng testimonya. Mahalaga ang kanilang kooperasyon sa pagpapalakas ng kaso. Matapos ang pulong, habang may ilan pang nagnanais makipag-usap sa mga espesyalista, lumapit si Eleanor kay Olivia. "Kamusta ka?" tanong niya. "Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko," sagot ni Olivia. "Napakahalaga ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa sitwasyong ito." Tumango si Eleanor ng may karunungan. "Laging sabay-sabay ang komunidad sa paggaling. Ganito na noon at ganito pa rin." Habang pauwi na sila, muling lumapit si Jennifer. Ngayon may alok. "Nais naming magsimula ng lingguhang coffee meetups para lang sa mga magulang na nagtutulungan at sumusuporta sa isa't isa. Gusto mo bang sumali?" Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ngumit